Wala pang araw nang magising si Jana. Sanay siyang gumising bago sumikat ang araw. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto niya sa oras na ito kung saan nagahari pa ang katahimikan. Kinuha niya ang basahan, nilagyan ng kaunting sabon at dahan-dahang pinunasan ang center table. May puting alikabok sa gilid ng frame na nakapatong doon. Litrato nila ni Marvin sa munting civil wedding. Nakangiti, bagong ayos ang buhok, kita pa ang kilig sa mga mata. "Good morning," sabi niya sa sarili, parang kinakausap ang litrato. Umikot pa siya sa sala, inayos ang throw pillow, tiyanek ang kortina kung may dumi, at saka lumapit muli sa frame. Nang tamaan ng araw ang salamin, kumintab ang mukha nila, pero ang namukod tangi sa mata niya ay ang braso ni Marvin na nakayakap sa kanya noon. Mahigpit pero magaan, parang nagsasabing, "Akin ka lang, aalagaan kita." Napangiti siya. Sana ganun palagi, bulong niya sa sarili. Tumunog ang talan, naalala niya na may nilagang itlog siya. Mabilis niyang pinatay ang apoy. Habang nag-aayos sa kusina, bumalik ang tingin niya sa pintuan ng kwarto kung saan nakasalampak pa ang sapatos ni Arvin kagabi. Late nang umuwi ang asawa niya, pero ngumiti pa rin at nagtanong kung may natirang ulam. Meron naman, giniling na may patatas, ang sagot ni Jana. Kinain yun ni Marvin habang nakaupo sa sahig, nakapangalumbaba, at pinapanood si Jana na nag-iimpake ng mga props para sa meeting niya sa Lunes. Sa advertising agency ang trabaho ni Jana, at kahit pagod, palagi siyang preparado. Para walang sabit at walang makalimutan, lagi niyang sinasabi. Bumalik siya sa sala, kinuha ang frame at naupo sa sofa. Inikot niyang litrato, binuksan ang likod, may nakuha siyang mas maliit na litrato. Picture nila noong high school, 3 silang magkaibigan. Siya, si Arvin at si Brian. Nakataas ang kilay ni Jana sa kabataan nito. Halatang babae pa rin sa kilos, pero mas simple ang ngiti. Si Arvin, payat pa, mahaba ang buhok, nakatupi ang polo. Habang si Brian, nakaitim, may backpack, mukhang laging nakaabang sa susunod na takdang aralin. Napatawa si Jana. "Ang payat-payat mo nun, Arvin," naisip niya. At si Brian, laging parang may iniisip. Hindi tuloy na iwasan ni Jana na balikan ang nakaraan. Noong araw na kinuha ang litrato, may contest sa kanilang eskwela. Isang beauty contest na taunang inaabangan ng buong bayan. Tandang-tanda pa ni Jana ang init ng ilaw sa stage, ang ingay ng tambol ng drum at lyre, at ang usok ng pagkaing niluluto mula sa kantin na umaabot pa sa backstage. Isa siya sa mga kalahok na kasuot ng simpleng long gown na hinram pa nila sa pinsan niya. Hindi ito kasing kinang ng ibang kaklase na may bagong tahi, pero buo ang tiwala niya na kaya niyang bumawi sa confidence at talino. Si Brian ang abala sa technical na bahagi. Siya ang taga-check ng sequence ng candidates. Hawak ang maliit na karton na may nakasulat na candidate number 7, Jana. Siya rin ang laging may dala ng checklist kung anong portion na ang susunod. Casual wear, talent o Q&A. Kung may nawawala sa props, si Brian ang tumatakbo sa stage crew. Samantala, si Arvin, pawisan pero hindi mapakali, laging nasa tabi ni Jana. Siya ang taga-abot ng pamaypay, taga-tuyo ng pawis sa noo gamit ang panyo niya, at tagapagpakalma sa bawat kaba bago sumalang. "Relax lang, Jana," bulong nito habang hawak ang kanyang kamay. "Kaya mo yan." Minsan na rin siyang humawak ng maliit na salamin para ma-check ni Jana ang lipstick bago sumalang sa stage. "Ready ka na?" Tanong noon ni Arvin habang nakasilip sila sa makapal na kurtina ng stage. Kita niya ang maraming tao sa bleachers. May banner pa na nagsasabing, "Go candidate number 7, Jana." "Teka," sagot ni Jana, hawak ang dibdib. Parang masakit ang tiyan ko." "Gutom lang yan," singit ni Brian, sabay abot ng skyflakes mula sa bulsa ng kanyang backpack. "Kumain ka na, huwag mong hayaang lamunin ka ng kaba." Napalunok si Jana. "Tingin mo, kaya ko to?" "Tingin namin, kayang-kaya mo."
Sagot ni Brian, sabay tapik sa balikat niya. Tandaan mo, pag natanggal yung strap ng gown mo, ako nang bahala sa safety pin, sabi naman ni Arvin. Yan ang kinakatakot ko. Balik ni Jana, sabay irap. Tumawa silang tatlo. Sa sandaling yon, kahit puno ng tao at ilaw sa labas, parang sila lang ang magkakasama sa likod ng kortina. Paglabas ni Jana sa stage, sumalubong ang hiyawan ng mga estudyante at guro. Si Arvin agad na nag-thumbs up mula sa gilid. Si Brian seryosong nakatingin, hawak ang cue card para sa Q&A portion. Candidate number 7, Jana! Anunsyo ng MC. Tumindig siya, taas noo, kahit ramdam ang kaba sa dibdib. Nang tinanong siya ng host kung ano ang pinaka-importante para sa isang kabataan, huminga siya ng malalim at ngumiti bago sumagot. Para sa akin, panimula niya. Ang pinaka-importante ay hindi lang ang ganda o talino, kundi ang tapang na magsimula kahit takot ka. Dahil doon, nagsisimula ang totoong pagbabago. Palakpakan ang buong gym. Sa gitna ng sagot, may malakas na hangin mula sa electric fan na halos tumanggal sa kortina sa likod. Imbes na matakot, ngumiti si Jana. Minsan, pati kortina gusto ring sumali. Biro niya, dahilan para muling humagalpak ang audience ng tawa. Hindi niya pinilit maging nakakatawa. Natural lang sa kanya ang vibes na yon. Natapos ang gabi na siya ang itinanghal na panalo. Ang galing mo, panalo tayo, sabi ni Arvin, tumalon pa habang nakataas ang dalawang kamay. Si Brian naman, tahimik lang na tumango at nag-abot ng tubig kay Jana. Ayos, hindi ka natuyuan, sabi nito, pero halatang proud sa mga mata niya. Sa mga sumunod na araw, sunod-sunod na ang mga patimpalak sa eskwela. May talent show kung saan nagpakitang gila si Jana sa sayaw. May short film contest na sinalihan nila bilang grupo at si Brian ang nagsulat ng script. May quiz bee kung saan minsan naman siya ang bida, habang sina Jana at Arvin ang taga-cheer. Hindi man laging panalo, laging nandoon ang tatlo. Si Arvin, laging sigaw ng sigaw mula sa gilid, parang walang kapaguran sa paghiyaw ng "Go, Jana!" O kaya, "Kaya mo yan, Brian!" Samantalang si Brian, kahit tahimik, laging nasa backstage. Siya ang siguradong may plan B kung sakaling magkaroon ng aberya. Naging trio sila. Kapag may kaba si Jana, hawak agad ni Arvin ang kamay niya para pakalmahin. Kapag may nadisgrasya sa gown o sa props, nandun agad si Brian na may safety pin o ekstrang kartolina. Kung may problema si Jana, 2 tao agad ang nakakasalo. Isang maingay at palabiro, isang tahimik pero laging handa. Isang gabi, pagka-graduate nila sa high school, naglakad silang tatlo sa tabi ng covered court. May bitbit silang pansit canton at soft drinks. Simpleng handa mula sa karinderya. Walang ilaw masyado sa paligid, pero may maliit na bituin na parang kinukurot ang dilim. "Tingin nyo, saan tayo pupunta?" tanong ni Jana. "College," sagot ni Brian, walang kaemo-emosyon. "Obviously." "Hindi yon," sabi ni Jana. "Ibig kong sabihin, pagkatapos nun, ako, magiging manager ako," sagot ni Arvin, biglang mayabang ang tono, pero may halong tawa. "Hindi ko pa alam kung saan, pero manager. Gusto ko ng tao na magtitiwala sa akin." "Gusto ko sa advertising," sabi ni Jana. "Gusto kong gumawa ng mga ads na hindi nakakainis. Yung tapat na ads, gusto ko yung makabuluhan." Ako naman, gusto kong makakuha ng scholarship," sagot ni Brian. "Pagkatapos nun, ewan, bahala na." "Hindi pwedeng bahala na," agad na kontra ni Jana, nakataas ang kilay. Ngumiti si Brian, saka marahang nagdagdag. "Hindi yung tipong iaasa na lang sa tadhana. Bahala na akong magsika para makuha ko ang gusto ko." Ganon. Tumigil si Arvin sa paglalakad. Kita ang kaba sa mukha niya. "Jana," sabi nito, parang hirap lumunok. May sasabihin ako." "Oh, parang namumutla ka." Biro pa ni Jana. "Huwag mong sabihin na gusto kita," sabi ni Arvin. Natahimik si Jana, hindi siya agad nakagalaw. Si Brian, humugot ng hangin at tumingin sa sahig. Walang malakas na tugtog, walang fireworks, tahimik lang pero malinaw.
Gusto rin kita, sagot ni Jana. Noon pa. Wala bang speech? Pahabol ni Brian, pilit na nagbiro. Sanay kaming dalawa na may 10 pangungusap yan. Tinawanan siya ni Jana. Siniko niya si Arvin. Sa gabing yon, naging opisyal na sila. At si Brian, tahimik na naglakad sa tabi nila, parang laging third wheel na hindi naman umaalis. Pero hindi siya umangal, magkaibigan silang tatlo, at minsan, sapat na yon. Lumipas ang panahon at nagsimula ang buhay nila sa kolehiyo. Si Jana, abala sa mga plates at pitch. Porsigidong abutin ang pangarap na maging creative, gumawa ng mga ads na hindi lang maganda sa mata, kundi may saysay sa tao. Habang si Arvin naman, pumasok sa iba't ibang part-time at internship. Simple ang pangarap niya, balang araw ay maging manager o kaya secretary ng isang mayamang negosyante. Isang trabahong may tiwala at matibay na responsibilidad. Samantala, si Brian, tahimik pero matatag, nagtapos ng may mataas na marka. Ang pinakagusto niya ay ang makaalis sa hirap at makapag-ahon sa pamilya. Kahit hindi pa niya tiyak kung anong landas ang tatahakin. Pagkatapos ng graduation, pumasok sa advertising si Jana. Mabilis siyang umangat dahil alam niya kung paano gawing simple ang malabo. Si Arvin naman, pumasok sa maliit na kumpanya ng isang lumang kaibigan ng kanyang tatay. Katiwala, sabi ng mga tao. Si Arvin, mapagkakatiwalaan. Matagal na silang magkasintahan mula pa noong high school, kaya't nang magsimula silang magtrabaho, hindi sila sanay na araw-araw hindi nagkikita. Pero sa tuwing magkikitang muli, parang laging unang beses. Simpleng dinner, ice cream sa park, minsan lugaw sa kanto. May mga araw na sabay silang tahimik, masarap ang katahimikan. May mga araw na puro banter sila, walang katapusang tuksuhan. Pag may ipon na ako, bibilhan kita ng sariling printer. Biro ni Arvin. Ayoko nang makita kang nasa photocopy gabi-gabi. Pag ako yumaman, bibilhan kita ng sapatos. Ilang beses ka nang nadudulas. Balik ni Jana at pinipigilan ang tawa. 3 lang. 5 beses. 3 lang yung nakita mo. Tumawa sila. Mabilis lumipas ang 8 taon. Nabilhan na nila ng regalo ang isa't isa. Printer para kay Jana at sapatos naman para kay Arvin. Naging matagumpay din ang career nilang dalawa sa kani-kanilang trabaho. Walang paglagyan ng tuwa nilang dalawa na para bang gusto nilang i-freeze ang sandali at manatili na lang doon. Hanggang sa dumating ang sandali, niyaya ni Arvin si Jana sa isang maliit na restaurant. Simple lang at tahimik. Nakaserve sa kanilang paborito nilang pansit canton na may dagdag na sahog. Hindi mamahaling putahe, pero puno ng alaala ng college days nila. Bakit parang throwback to? Tanong ni Jana. Nakatawa habang sinusundot ang sahog na karne at repolyo. Para maalala mo ako. Ang mga pinagsamahan natin, sagot ni Arvin, nanginginig ang kamay habang may hinahanap sa bulsa. Paglabas niya may maliit na kahon. Binuksan niya yon. Simpleng singsing, hindi mamahalin pero kumikislap sa ilalim ng ilaw ng kandila. Jana, sabi ni Arvin, halos pabulong. Gusto kitang makasama habang buhay. Ikaw lang at ako. Sobrang saya kong minahal mo ko. Ako na yata ang pinakaswerte sa buong mundo. Will you marry me? Hindi na nakapag-speech si Jana gaya ng nakasanayan niyang gawin. Tumangulang siya, luhaan pero nakangiti. Habang hawak ang tinidor na may pansit na hindi niya na naibaba sa plato. Nagpakasal sila sa City Hall. Si Brian ang saksi. Sa litrato, nasa likod nila si Brian. Nakangiti, pero may kung anong lungkot sa mata. Wala namang masama. Magkaibigan sila, alam ng lahat. At yun din ang dahilan kung bakit nakapaskil ang larawang yun ngayon sa sala ng bahay nila. Paalala ng simpleng simula at ng mga pangarap na minsan sabay-sabay nilang pinagkwentuhan. Naging maayos ang unang taon ng pagsasama nila. Hindi naman sila nagkaroon ng malalang problema. At sa 3 taon ng pagsasama nila bilang mag-asawa, nakapagpundar na sila ng sariling tirahan, mga gamit at iba pa. Kontento at masaya silang pareho
sa tinatakbo ng pamilyang kanilang binubuo. Han! Boses ni Arvin mula sa kwarto. Paus ang boses dahil bagong gising. Anong oras na? Nag-aalmusal na ako. Sagot ni Jana, inilapag ang frame sa mesa. Gusto mo ng kape? Sige, salamat. Sagot ni Arvin, lumabas ng pinto, nakatapis lang ng tuwalya, gusot pa ang buhok. Umupo si Arvin sa silya at ginamot ang batok. Ang bango ng paligid. Nilinis ko kanina. Sagot ni Jana habang inaayos ang mesa. Ang kapal na ng alikabok dito. Napangiti si Arvin. Salamat. Ikaw talaga. Ang swerte ko sa'yo. Inabot sa kanya ni Jana ang kape. May meeting ako mamaya. Yung pitch ko for the milk brand. Yung may batang nagbabike? Tanong ni Arvin. Oo, pero gusto ng client mas family daw. So ginawa naming kwento. Yung nanay na laging abala, tatay na tahimik pero maasikaso, at may anak na may pangarap. Simple lang tapos hindi pa cringe. Tatay na tahimik? Tumingin si Arvin sa kanya. Ako ba yun? Halata ba? Pangaasar ni Jana. Hindi naman ako tahimik. Naubos ka na ba sa kakadaldal kagabi? Biro niya. Pati unan ko kinausap mo. Yung unang ng away. Depensa ni Arvin sabay inom ng kape. Nagtawanan silang dalawa. Makalipas ang ilang sandali, nagtanong si Arvin. Siya nga pala, anong oras ka uuwi? Hindi ko sure. Depende sa revision. Tatawag ka? Oo, syempre, tatawag ako. Tumayo si Jana. Kinuha ang sandwich sa pinggan at inilagay sa harap niya. Kain ka na, magbibihis na ako. Habang nagbibihis si Jana sa kwarto, sumilip si Arvin sa mesa at tiningnan ang litratong naka-frame. Naalala mo to? Tanong nito sa kanya. Ang alin? Tong picture natin. Sagot ni Arvin, hawak ang frame. Sarap balik-balikan na, no? Sagot ni Jana habang nagpapalit ng blouse. Oo, pero mas masarap kung may kasabay na bagong picture para hindi puro luma lang ang nakikita. Napatigil si Arvin. Anong ibig mong sabihin? Wala. Sagot ni Jana, humarap sa salamin at inayos ang hikaw. Wala lang, mas maganda kung sabay ang alaala at bagong simula. Lumabas na si Jana, naka-blouse na puti, slacks na itim at simpleng sapatos. Si Arvin, nakaputing polo, naghanda na rin pumasok. Manager na siya ngayon sa maliit na kumpanya. Pinagkakatiwalaan siya ng boss sa petty cash, sa supplier, sa schedule. Hindi malaki ang kumpanya pero maayos ang daloy. Kung titingnan mo si Arvin, mukha talaga siyang taong matino at maaasahan. At ganoon naman siya, matalino at talagang maaasahan. May naisip ka? Tanong ni Arvin habang sinisipat si Jana. Bakit parang may gusto kang sabihin na hindi mo sinasabi? Huminga ng malalim si Jana. Wala, siguro 3 taon na rin pala tayo. 3 taon? Simula nung kasal natin. Sabi ni Arvin, parang ngayon lang ulit narinig ang bilang. Oo nga, 3 taon na. Naghari ang katahimikan. Saka sumiksik ang tanong na alam nilang pareho. Hindi malalim, hindi masakit, pero nandoon. Han? Maingat na sabi ni Jana. Alam kong busy ka. Busy din ako. Pero naisip mo ba na gusto mo na bang magpatingin ulit? Baka timing lang to. Timing? Alam mo na, PB. Napahinto si Arvin. Nakatitig siya sa mesa, sa basang singsing sa gilid ng tasa ng kape. Hindi siya sumagot agad. Inikot niyang tasa at tila may inaalala. Saka tumango. Oo, sige. Magpapatingin tayo. Kung kailan ka ready, dagdag ni Jana. Ayaw niyang maramdaman na pinipilit niya ito. Wala namang pressure. Wala namang pressure, sagot ni Arvin, pero naramdaman niya ang mabigat na salitang dumaan. Hindi galing kay Jana, kundi galing sa mundo. Sige, aayusin natin. Lumapit si Jana, hinalikan siya sa noo. Thank you. Bakit ka nagpapasalamat? Kasi partner kita. Napangiti si Arvin. Partner mo ako, oo. Huwag mo lang kakalimutan na lalaki ako. Hindi ko naman nakakalimutan.
Biro ni Jana, sabay tawa. Kita ko tuwing umaga. Aba, loko ka talaga. Sagot ni Arvin at ngumiti na rin. Mabilis na nag-asikaso si Arvin para sumabay na kay Jana. Magkasabay silang lumabas ng bahay. Sa gate, natapat sila kay Aling Luming, kapitbahay na laging may dalang pamaypay. Aba, Mr. and Mrs. Bungad ni Aling Luming. Kailan nyo na ako bibigyan ng inaanak? Nagkatinginan sila, sabay tawa ni Jana. Kapag hindi na pumainit ang panahon ay... Matagal pa yon, sagot ng matanda at umiiling-iling. Sige, ingat kayo. Pero bago sila makalayo, humabol pa ito. Ako na ang ninang ha? First honor kayo sa listahan, sagot ni Jana at game pa rin. Habang naglalakad papunta sa kanto, napansin ni Jana na tahimik si Arvin. Uy, sabi niya ng mahinahon. Okay ka lang? Oo naman, sagot ni Arvin. Iniisip ko lang yung schedule ko mamaya. May bibilangin na stocks, tapos may darating na supplier. Sige, text mo ako kung mahuhuli ka. Hindi ako mahuhuli, sagot ni Arvin, medyo mayabang pero nakangiti. Alam mo naman ako. Alam ko, sagot ni Jana, inabot ang kamay niya at hinawakan saglit bago sila maghiwalay sa kanto. Ingat! Ikaw din! Naghiwalay na sila. Si Jana sumakay ng jeep at dumiretso sa agency. Si Arvin naglakad patungo sa terminal at sumakay ng bus. Sa opisina, sinalubong si Jana ng amoy ng kape at printer. Boss Jana, sigaw ni Kay, ang kanyang junior. Ready na yung mock-ups? Tiningnan niya ang mga board, frame ng pamilya, kusina, batang nag-aaral. Pinili niya ang simple. Tanggalin natin yung slogan na healthy starts at home, yung batang bida hindi ang bahay. Palitan ng para sa araw-araw na lakas ni brand. Copy, sagot ni Kay, mabilis nag-edit. Dumating ang account manager. Jana, ready ka na sa 2 p.m? Ready. Tugon niya sabay pasok sa conference room. Tumawag siya kay Arvin. Han, ingat ka. Bakit? Tanong nito. Wala lang. Gusto ko lang sabihin. Parang naghahabilin ka, sagot ni Arvin at may pilit na tawa. Bago ibaba ang tawag, nakarinig siya ng boses sa background. Boss, may dumating na raw. Hindi niya naintindihan at hindi rin pinansin. Ngumiti siya at saka bumalik sa trabaho. Pagdating ng 2:00, nag-present si Jana. Malinaw ang boses niya, kompletong slides, kwento, higit sa palamuti. Tumango ang client. Simple, sabi nito. Tama. Napangiti siya. Minsan, sapat na talaga ang kasimplehan. Natapos ang araw, napagod siya pero magaan. Sa bus pa uwi, nakatingin siya sa mga ilaw ng kalsada. Muling sumagi sa isip niya ang tanong na paulit-ulit na naririnig. Kailan kayo magkaka-baby? 3 taon na silang kasal. Hindi masakit ang tanong, pero para bang sapatos na medyo masikip. Pwede pa rin lakarin, pero ramdam. Pag-uwi, tahimik ang bahay. May nakita siyang note sa mesa. May bibilhin lang sa tindahan, babalik agad. Napailing siya. May tindahan pa ba sa ganitong oras? Bulong niya pero binaliwala. Ilang minuto, bumukas ang pinto. Han, tawag ni Arvin, may dalang tinapay at mantikilya. Uy, bati ni Jana. 9:00 na, bakit ngayon ka lang? Naligaw, biro nito. Pang-almusal natin bukas. Tara, kain tayo ngayon. Naupo sila sa mesa. Habang pinapahira ni Arvin ng mantikilya ang tinapay, maingat siyang nagsabi. Han, kanina tungkol sa... Wala yon, putol ni Jana. Kung darating, salamat. Kung hindi pa maghihintay tayo, mas mahalaga, masaya tayo. Masaya naman ako, sagot ni Arvin pero may kumislap sa mata. Parang may hinahabol na hindi masabi. Tahimik silang kumain habang umuulan sa labas. Pagkatapos, nagligpit si Arvin sa lababo at si Jana naman ang sa mesa. Han, wika ni Jana. Sa Sabado, punta tayo sa klinik. Magtatanong lang, check up. Wala namang masama. Okay lang sa akin, sagot ni Arvin at pilit na nakangiti. Partner tayo, sabi ni Jana.
Partner. Tugon naman ni Arvin. Naupo silang muli sa sala. Kinuha ni Jana ang frame at ibinalik sa pwesto. Gusto ko ng bagong picture natin. E di, magpapapicture tayo bukas. Sagot ni Arvin. Sinabi mo na? Biro ni Jana. Kasi sa tuwing sinasabi mong mag-aayos ka ng buhok, hindi ka umaayos. Loko ka. Maayos kaya ako lagi. Natatawang sabi ni Arvin. Nagkatawanan sila. Tumayo si Jana at nag-inat. Matulog na tayo? Maaga pa bukas. Umaga ng Sabado, maagang gumising si Jana. Nagluto ng sinangag at pritong itlog. Nasa mesa ng pagkain, pero hindi pa rin lumalabas si Arvin mula sa kwarto. Kumunot ang noon niya. 8:00 na, samantalang dati, bago mag 7:00 ay gising na ang asawa niya. Han, kakain na. Tawag ni Jana, pero walang sumagot. Maya-maya'y bumukas ang pinto. Lumabas si Arvin, gusot ang buhok at namumula ang mata. Mabigat ang hakbang, parang ayaw bumangon. Ang aga mo namang nagising. Reklamo nito, sabay upo sa harap ng mesa. Hindi ka ba napapagod? Sanayan lang, sagot ni Jana, inilapag ang kape sa harap niya. Kailangan ko ring ayusin ang deck para sa susunod na pitch. Tahimik si Arvin habang sumusubo ng kanin. Napatitig lang siya sa kawalan. Kita ni Jana ang bigat ng isip nito, kaya't nagpasya siyang basagin ang katahimikan. Han, tuloy tayo sa check-up ha. Baka kailangan lang ng tamang timing para sa baby. Biglang nilapag ni Arvin ang kutsara. Tumama ang bakal sa plato at kumalabog. Napatingin si Jana at nagulat. Baby na naman? Malamig na tanong nito. Araw-araw na lang bang yun ang iisipin natin? Napalunok si Jana. Hindi naman araw-araw pero alam mo namang... Alam ko. Ang alam ko, 3 taon na tayong kasal pero wala pa rin nangyayari. Singhal ni Arvin. Baka ikaw ang may problema. Baka baog ka. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Jana. Tumayo siya, hawak ang pinggan, nanginginig ang kamay. Hindi mo ba naisip na baka hindi ako ang may problema? Na baka ako? Putol ni Arvin, tumatawa pero hindi natutuwa. Imposible. Lalaki ako. Hindi na nakasagot agad si Jana. Pinili niyang manahimik, ngunit sa loob niya, parang may pumutok na lobo. Makaraan ng ilang linggo, tinupad ni Jana ang sinabi niya. Nagpa-schedule siya ng check-up. Tahimik silang mag-asawa habang naghihintay sa lobby ng klinik. Naririnig ang sipol ng aircon at kaluskos ng mga pasyente. Si Jana, nakatigil lang, samantalang si Arvin ay pawis kahit malamig naman ang paligid. Mr. at Mrs. Santos, tawag ng nurse. Pumasok sila sa maliit na kwarto. Doon ipanaliwanag ng doktor ang resulta. Mr. Santos, based sa test, mababa po ang sperm count ninyo. Mahihirapan kayong magkaanak ng natural. Tahimik si Arvin, parang hindi gumagalaw. Si Jana, nakatitig lang sa asawa. Naghihintay ng reaksyon. Imposible, bulong ni Arvin. Mali siguro yung tests. Pwede tayong magpaulit, sagot ng doktor. Pero consistent ang mga nakuhang resulta. May mga paraan, treatment, options, pero hindi madali. Nanginig ang labi ni Arvin. Naglakad palabas, hindi na nakinig sa dulo ng paliwanag. Pag-uwi nila, tahimik pa rin siya. Pinagmasdan ni Jan ang asawa habang nagtatanggal ng sapatos. Nakayuko ito at walang imik. Han, marahang sambit niya. Hindi naman ibig sabihin ito na tumigil ka. Putol ni Arvin, malakas ang tono. Wala akong gustong marinig. Pero magkasama tayo rito. Partner tayo. Partner? Ikaw nga, laging mas angat kaysa sa akin. Mas magaling ka sa trabaho. Mas maraming pumupuri sa'yo. Mas may ambisyon ka. Tapos ngayon, pati ako. Ako ang may diferensya. Napayuko si Jana. Nasasaktan sa mga salita. Pero pinili niyang huwag sumagot agad. Huminga siya ng malalim. Hindi ka naman nag-iisa. Hindi ko tinitingnan bilang kahinaan mo to. Pero tinitingnan ko. Balik ni Arvin, sabay tungo sa kusina at binuksan ang ref. Kinuha ang bote ng beer, binuksan at uminom ng diretsyo. Arvin, umaga pa lang. Anong pakialam mo? Singhal nito. Hayaan mo akong uminom. Yun lang ang kaya kong gawin ng maayos.
Natigilan si Jana. Nasa harap niya ang lalaking minahal niya mula kabataan, ngunit ngayon, ibang anyo ang nakikita niya. Galit, sugatan, at lumalayo. Mula nang lumabas ang resulta ng check-up, halos gumuho ang mundo ni Arvin. Labis siyang nawasak nang malamang siya ang may diferensya at hindi si Jana. Ma-pride siya bilang lalaki, kaya't pakiramdam niya ay nabawasan ang kanyang pagkatao. Para sa kanya, ang kakayahang magkaroon ng anak ang sukatan ng pagiging buo bilang lalaki. At ngayong yon ang nawala, para bang nabura rin ang kanyang halaga. Dala niya ang bigat na yon sa araw-araw. Sa trabaho, hindi na siya kasing sigla gaya ng dati. Kung noon siya ang laging maaga at masigasig, ngayon ay madalas siyang nalilate, tulala at wala sa focus. Napapansin niyo ng mga kasama niya, hanggang sa isang araw, pinatawag siya ng kanyang boss. Arvin, ano bang nangyayari sa'yo? Mariing tanong nito. Dati maasahan ka, ngayon puro mali ng ginagawa mo. Kung hindi ka magbabago, baka mawalan ka ng pwesto dito. Nag-init ang mukha ni Arvin. Hindi siya makasagot, kaya nasigawan siya ng boss sa harap ng ibang empleyado. Sa halip na ayusin ang sarili, lalo siyang nalunod sa kahihiyan. Ramdam niyang bumagsak lang ang respeto ng mga kasamahan at sa isip niya, dagdag yon sa kahihiyan na iniinda niya sa bahay. Pag-uwi, hindi niya kinayang humarap kay Jana ng diretso. Sa halip, itinago niya ang sakit sa likod ng alak at barkada. Pilit niyang tinatakpan ng sugat ng kanyang pride, pero sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang lamat sa kanyang pagkatao. Ang simpleng katotohanan na siya ang may problema ay naging lason sa isipan niya. At imbes na lumapit kay Jana para humingi ng suporta, pinili niyang lumayo at magpakalunod sa bisyo. Lumipas ang ilang linggo, para bang nakahanap ng bagong bisyo si Arvin. Halos gabi-gabi, nagiinuman sila ng barkada sa mismong bahay. Maingay ang tawanan sa garahe, kalampagan ng bote sa mesa, at minsan pa'y may mga babaeng isinasama na parang walang pakialam kung may asawa siyang naghihintay sa loob. Isang gabi, habang sinusubukan ni Jana na tapusin ang presentation para sa trabaho, halos hindi siya makapag-concentrate dahil sa ingay. Lumapit siya sa pinto at marahang tinawag ang kanyang asawa. Han, hindi pa ba kayo tapos? Anong oras na oh? May presentation ako bukas. Kailangan ko ng katahimikan. Pakiusap ni Jana. Pero natawa lang si Arvin. Hawak ang bote ng alak. Presentation? Para saan pa? Para ipakita mong mas magaling ka na naman. Huminga ng malalim si Jana. Pinipigilan ng inis. Hindi naman ito paligsahan, Arvin. Eh ano? Kasi pakiramdam ko, talo na ako sa lahat. Umiling si Jana. Hindi kita kalaban. Asawa mo ako. Hindi ko nararamdaman. Sabay isinara ni Arvin ang pinto at iniwan si Jana na mag-isa sa sala. Kinabukasan, kahit puyat at sugatan ang loob, pumasok si Jana sa opisina. Nakangiti siya sa mga kasamahan, pero sa loob niya, ubod ng bigat. Boss, okay ka lang? Tanong ni Kay. Oo, ayos lang. Sagot niya pero nang makita ang sarili sa salamin, hindi niya maitago ang lungkot sa mga mata. Nauwi sa matinding pagbagsak ang lahat nang tuluyang matanggal si Arvin sa trabaho. Sa dami ng pagkakamaling nagawa niya, nawala na ng pasensya ang boss. Hindi ka na pwedeng umasa sa pangalan lang, Arvin. Wala ka ng ambag. Mariin itong sabi bago sa tuluyang pinauwi. Umuwi siyang pawisan. Nanginginig ang kamay habang hawak ang papel ng termination. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Wala na siyang trabaho, wala na ring saysay ang mga pangako niya kay Jana. Sa halip na bumangon, lalo siyang nalugmok at ang kahiyang ito ang nagtulak sa kanya papalapit sa alak at maling desisyon. Hating gabi na nang umuwi si Arvin, lasing na lasing, hawak ang balikat ng isa sa mga barkada. Hinatid siya ng barkada sa kanilang tahanan. Pinagmasdan siya ni Jana mula sa pintuan. Arvin, malamig ang tinig niya. Hanggang kailan ka ganyan? Hanggang makalimot. Sagot ni Arvin sabay tawa. At hanggang may magpapautang. Umiling si Jana, halos mapaiyak. Hindi ito ang pinangarap natin, Arvin. Hindi mo naiintindihan.
Sagot nito sabay bagsak sa sofa. Hindi mo naramdaman yung pakiramdam na ikaw ang may kulang. Ako yun, Jana. Ako ang talo. Tahimik na tumulo ang luha ni Jana. Sa wakas, hindi niya na kayang pigilan. Hindi ikaw ang talo, Arvin. Tayo ang talo kapag pinili mong sirain ang sarili mo. Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Arvin. Nakatulog itong lasing, iniwan siyang nag-iisa sa madilim na sala. Kinabukasan, mainit ang tanghali. Sa labas ng maliit na karinderya, nakahilera ang ilang mesa kung saan nakaupo si Arvin at ang bago niyang kabarkada. Maingay ang tawanan, magulo ang usapan dahil nagsisigawan na sila. Puro lasing, puro biro, puro yabang. Sa gitna ng mesa, nagkalat ang bote ng gin at ilang plastik ng chicharon. Pre, ikaw na talaga. Sigaw ng isa, sabay tawa. Kahit lasing, kayang magbilang ng bayad sa jeep. Umiling si Arvin, humigop ng alak at tiningnan ng paligid. At least, ako manager. Sagot niya, mayabang ang tono. Kahit saan ako pumunta, kilala ako ng mga supplier. Manager ng inuman. Balik ng isa, sabay halakhak. Natawa rin siya pero may pait ang tawa. Alam niyang biro yun, pero sa ilalim ng tawanan, may katotohanan. Wala na siyang kinabukasan. Kinagabihan, naghintay na naman si Jana sa sala. May hawak siyang folder, mga bayarin, resibo at notice of overdue na padala ng bangko. Pagpasok ni Arvin, amoy alak agad ang sumalubong sa kanya. Arvin, mahinahon ngunit mariin ang boses ni Jana. Mag-uusap tayo. Ano na naman? Reklamo nito, inihagis ang bag sa sofa. Pagod ako. Tingnan mo to. Inilatag ni Jana ang mga papel. 3 buwan na tayong delayed sa kuryente. May utang ka sa barkada mo. Ano bang nangyayari sa'yo? Konting trabaho lang. Sagot ni Arvin, umiwas ng tingin. Naipit ang pera pero nababawi din. Babawi? Hanggang kailan? Lasing ka gabi-gabi, hindi ka na umuwi ng maayos. Ako na halos nagbabayad ng lahat. Biglang napikon si Arvin. Ah, ganon. Ipapamukha mo na ikaw ng mas malaki ang kinikita. Ikaw ang mas magaling. Huwag mong baliktarin, Arvin. Mariing sagot ni Jana. Hindi ako kalaban. Asawa mo ko. Pero hindi siya pinakinggan. Dumiretso ito sa kwarto, iniwan siyang nakatitig sa mga papel na parang matulis na unti-unting yumayari sa kanya. Isang gabi, may kumatok sa bahay. Binuksan ni Arvin ang pinto at naroon ang 2 lalaking matikas ang katawan. Mukhang hindi dapat hinihindian. Pare, sabi ng isa, malamig ang boses. Nasa 30,000 ko na sa amin. Kailan ka magbabayad? Sa susunod na linggo, may darating. Wala nang susunod na linggo. Putol ng lalaki. Ngayon ang deadline. Napalunok si Arvin. Bigyan niyo pa ako ng kaunting oras. May paraan to. Nagkatinginan ang 2 lalaki, saka tumawa. Kung wala kang pera, baka may ibang paraan. Tumapik ang isa sa balikat niya bago umalis. Kinabukasan, magdamag nag-isip si Arvin. Paikot-ikot sa sala, hawak ang ulo, umiinom ng beer. Doon siya tinamaan ng ideya. Isang ideya na parang kalokohan pero sobrang desperado tinanggap niya. Sa isang maliit na bar sa tabi ng terminal, amoy alak at sigarilyo ang pumapalit sa hangin. Maingay ang video okay sa kanto habang ilang lasing na lalaki nagsisigawan ng pare ko na wala na sa tono. Nasa loob, nakaupo si Arvin sa isang sulok na mesa. Hawak ang baso ng gin, pinagpapawisan kahit naman malamig sa loob. Maya-maya'y dumating si Brian, bit-bit ang backpack, diretso ang lakad. Arvin! Tawag ng binata, malamig ang boses. Anong kailangan mo? Ngumisi si Arvin, nakasandal at parang walang mabigat na iniisip. Pare, buti dumating ka. Maupo ka muna, order tayo. Umiling si Brian. Hindi ako magtatagal, diretso na tayo sa punto. Inikot ni Arvin ang baso. Alam mo, matagal na kitang kilala. Simula high school, ikaw ang laging nandyan. Pag may contest si Jana, ikaw ang tagahawak ng cue card, tagatakbo ng tubig. Ako, tagakapit ng mic. Pero ako ang nanalo sa kanya. Napatitig si Brian, hindi nagsalita. Ngayon, 3 taon na kaming kasal. Patuloy ni Arvin.
Pero pare, wala pa rin kaming anak. Alam mo na siguro ang dahilan. Hindi ko alam at hindi ko kailangan malaman. Sagot ni Brian ng seryoso. Anong pakay mo? Nagpakawala ng tawa si Arvin, halakhak na may pait. Simple lang. May utang ako, malaki at kailangan ko magbayad. Ikaw lang ang naisip kong pwedeng makatulong. Kung nanghihiram ka, sorry, wala akong sobra. Hindi pera mong habol ko, ang gusto ko bayaran mo ako para kay Jana. Nanlaki ang mga mata ni Brian. Anong sinabi mo? Straight to the point ako. Bulong ni Arvin, yumuko pa palapit. Gusto mo si Jana? Kita sa mga mata mo. Noon pa Brian, kahit nung graduation, nung pinapapirma ka sa yearbook, tinitigan mo siya parang siya lang ang mundo mo. Huwag mo nang itanggi. Tumigas ang panga ni Brian. Arvin. Ngumisi si Arvin, umikot ang baso sabay inom. Ngayon, eto ang deal. 50,000. Sa'yo si Jana ng isang gabi. Gawin mo man kung anong gusto mo. Wala na akong pakialam. Basta may pera akong pambayad. Tumigil ang oras. Tumahimik ang paligid para kay Brian. Kahit maingay pang video okay, ang salitang binitiwan ni Arvin parang lason na kumalat sa hangin. Nasisiraan ka na ba? Mariing bulong ni Brian. Asawa mo siya? Asawa? Oo. Pero anong silbi kung wala na rin saysay? Hindi na siya masaya sa akin, Brian. Hindi na rin ako masaya sa kanya. Kung sakaling may magbabayad para sa kanya, bakit hindi na lang ikaw? Napatayo si Brian, galit na nanginginig ang mga kamay. Kung hindi lang kita kilala, baka ano lang nagawa ko sa'yo ngayon. Eh di gawin mo, para mas may thrill. Pero aminin mo, gusto mo rin to. Tumawa si Arvin, pero hindi yun tawang masaya. Tawa ng taong nagbabalat kayo sa desperasyon. Matagal naghari ang katahimikan sa pagitan nila. Magkano? Tanong ni Brian, malamig ang tono. 50,000. Mabilis na sagot ni Arvin. Sa'yo na ng isang gabi. Natahimik si Brian. Sa isip niya, kumukulo ang dugo niya pero hindi niya yun ipinakita. Sa halip, dahan-dahan siyang tumango. Sige, pag-iisipan ko. Kinagabihan, lasing si Arvin ang dumating. Nasa sala si Jana, nag-aayos ng mga dokumento para sa trabaho. Natawa si Arvin at ngumisi. Han, sabi ni Arvin, mabigat ang salita. May bisita tayo bukas. Si Brian. Napangiti si Jana. Si Brian? Matagal ko na rin siyang hindi nakikita. Kamusta na raw ba siya? Makikita mo bukas. Sagot ni Arvin, sabay lagok ng alak. Magiging espesyal ang gabi natin. Hindi alam ni Jana kung bakit kakaiba ang tono ng asawa niya. May kakaibang lamig, parang may balak itong hindi maganda. Habang nakahiga sa kama, hindi mapakali si Jana. Hindi mawala sa isip niya ang mga pagbabago kay Arvin. Mula sa masayang asawa hanggang sa taong palaging lasing, galit at desperado. Ang lalaking minahal niya, unti-unti nang nawawala. At bukas, darating si Brian. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin nun, pero ramdam niya na may paparating na unos. Hapon noon, sakto, weekends. Si Arvin, nakahiga lang sa sofa, hawak ang bote ng alak. Bukas tapos na lahat ng problema ko. Bukas makakabayad na ako. Bulong ni Arvin sa sarili. Samantalang si Jana, nakatingin sa kisame, walang kaalam-alam sa tunay na plano ng asawa niya. Gabi ng Sabado, malamig ang hangin, at sa kalsada pa lamang ay ramdam na ni Jana ang kaba. Sinabi ni Arvin na may business dinner silang pupuntahan. Nakasuot siya ng dress, simpleng kulay na navy blue, bit-bit ang maliit na handbag. Tahimik lang siya sa biyahe. Si Arvin naman ay walang tigil sa pagyoyosi habang nagmamaneho. Han, mahina niyang tanong. Ano bang meeting to? Hindi mo pa rin sinasabi kung anong kumpanya? Relax ka lang. Sagot ni Arvin, hindi ba lang siya tinitingnan. Opportunity to para sa atin. Pag nakalusot, tapos na ang lahat ng problema. Napatitig si Jana sa kanyang asawa. Alam niyang may mali pero wala siyang ideya kung gaano kalala. Isang condominium ang pinuntahan nila. Pag-akyat nila sa unit, bumungad ang isang tahimik na sala. Malamlam ang ilaw at nakaupo roon si Brian. Nanlaki ang mga mata ni Jana. Brian? Gulat niyang sambit.
Ngumiti si Brian. Hi, Jana. Tumingin si Jana sa kanyang asawa. Anong ibig sabihin nito? Eto na yung sponsor. Sagot ni Arvin at ngumisi. Business deal. Business deal? Pinandilatan siya ni Jana. Anong kalokohan to? Hindi siya sinagot ni Arvin. Bagkos, iniwan siya sa gitna ng sala, tumungo sa kusina at nagbukas ng alak. Ilang minuto pa, naramdaman ni Jana na tumulo na lang ang mga luha niya ng kusa. Tumayo siya, nagpunas ng pisngi at mahigpit na huminga. Kailangan niyang magpakatatag. Dumiretso sila sa kwarto, parang wala sa hulog si Jana. Sa oras na yon, para bang wala na siyang pakialam sa kung ano ang mangyayari. Tahimik na sumunod si Brian sa kwarto. Kita sa mga mata niyang pagkailang. Jana, may sasabihin ako. Makinig ka muna. Pagkasama ni Brian ay agad niyang isinara ang pinto. Tahimik ang bahay ng sumunod na araw. Hindi agad bumangon si Jana. Nakatulala siya sa kisame. Tila iniisip kung paano muling haharapin ng asawa. Ang bigat ng ulo niya, parang maghapon siyang umiiyak. Narinig niya ang yabag ni Arvin mula sa kusina. Abala itong nagbubukas ng ref, naghahalo ng kape, at maya-maya'y bumungad sa pinto ng kwarto. Uy, bati nito na parang walang nangyari kagabi. Gising ka na pala. May niluto ako noodles. Kain na tayo. Tiningnan lang siya ni Jana. Hindi siya makapagsalita. Sa loob niya, may isang malaking sugat na hindi niya pa kayang galawin. Anong tingin mo? Tanong ni Arvin at pilit na nakangiti. Nabuhayin ka ba kahapon, hindi ba? Kumusta ang performance ni Brian? Gusto mo ulit? Mabilis na sinalubong si Arvin ng palad ni Jana. Isang solid impact ang tumama sa mukha niya. Napapikit si Jana. Pinipilit niyang pigilan ang luha na gustong bumigay. Nagulat si Arvin pero hindi nagalit. Habang kumakain sila, sinubukan ni Arvin maging malambing. Nilagay niyang itlog sa bowl ni Jana, katulad ng dati. Kumain ka na, Han. Alam kong pagod ka. Para to sa atin. Pag nagsipag ako ulit, makakaahon din tayo sa mga utang. Hindi siya sumagot. Hinayaan niya na lang dumaan ng sandali. Napatigal si Jana. Napahigpit ang hawak niya sa kutsara. Napansin niyo ni Arvin, kaya bigla siyang umiti. Parang nais tabunan ng anumang alaalang sumingaw. After lunch, matulog ka ulit. Ako nang bahala mag-ayos dito. Tumango lang siya pero sa isip niya, alam niyang hindi na siya kailanman makakatulog ng payapa. Isang hapon, habang nasa opisina, nakatanggap si Jana ng text mula kay Brian. Pwede ba tayong magkita mamaya? Importante. Nagdalawang isip siya pero pumayag na rin. Pagkatapos ng trabaho, nagpunta siya sa isang maliit na cafe sa tabi ng building. Nandoon na si Brian, bitbit ang backpack na puno ng mga papel. Nakatitig siya rito, parang pinipigil magsimula ng isang mabigat na usapan. Jana, bungad ni Brian. Di ko alam kung paano ko sasabihin pero hindi ko kayang makita kang nasasaktan. Ipinikit ni Jana ang mga mata. Malalim ang buntong hininga. Brian, hindi mo alam. Alam ko. At kung hahayaan natin, mas lalo ka lang niyang dudurugin. Kaya kailangan natin kumilos. Seryosong sagot nito. Inabot niya rito ang ilang papel at screenshots. Mga resibo ng utang, mga litrato ng inuman, at mga text na nakuha niya mula sa cellphone ni Arvin. Marami akong koneksyon, mabuti o masama. Kailangan nating gamitin ang lahat ng pwede para mailigtas ka. Pakli ni Brian. Tahimik si Brian habang binubuklat ang mga yon. Maya-maya, muli siyang nagsalita. May sapat na ebidensya tayo para mapanagot siya. Hindi kailangan ng ingay, tamang proseso lang. Pero Brian, nanginginig ang tinig ni Jana. Hindi ako sanay sa gulo. Natatakot ako. Hinawakan ni Brian ang kanyang kamay. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo ako sa laban na to at higit sa lahat, hindi na ikaw ang sentro ng kahihiyan dito. Siya na. Nagtagal ang katahimikan. Umiyak si Jana pero ramdam niya ang kaunting gaan. Pag-uwi ni Jana, humarap siya sa salamin. Tinanggal niya ang hikaw, binura ang makeup at tinitigan ang sarili. Nasa na yung babaeng panalo sa stage noon? Yung kayang ngumiti kahit nahulog ang kortina. Napaiyak siya ulit. Ngunit kasabay noon, may nag-aalab sa loob niya.
Hindi siya mananatiling ganito habang buhay. Ilang gabi ang lumipas, mas naging mayabang si Arvin. Madalas siyang uuwi ng amoy alak, may kasamang 2 barkada, at minsan may dalang babae na sinasabing kaibigan lang daw. Ano to, Arvin? Tanong ni Jana, hindi na nakatiis isang gabi. Sa bahay mo pa talaga? Dito ka magdadala ng babae nyo? Ngumisi siya sabay tungga ng alak. Anong problema? Hindi mo naman ako masabayan sa pag-inom. At huwag mo akong pagsabihan. Ako pa rin ang asawa mo. Tandaan mo yan. Tumalikod si Jana, pero bago siya makalayo, hinila siya ni Arvin sa braso. Tandaan mo, malamig ang boses niya. Kung ayaw mong makisama, baka sa iba kita ibigay. Hindi lang kay Brian. Marami pa dyan na mas gutom. Nanlamig si Jana. Nanginginig. Kumawala siya at nagkulong sa kwarto. Sa loob, pinakawalan niya ang lahat ng luha. Kinabukasan, nagkita silang muli ni Brian. Sa maliit na conference room ng opisina, inilatag ni Brian ang mga papel. Maganda to, aniya habang sinusuri. May isa pa tayong hawak para sa tamang proseso. Fraud, pananakit, panlilin lang. Lahat nandito. Panahon na para siyang managot. Brian, nanginginig si Jana. Hindi ko kaya ng mag-isa. Hindi ka mag-isa. Sagot ni Brian, diretso ang tingin. At kapag oras na, lalabas ang totoo. Hindi lang kung paano kanya trinato, kundi kung ano ang totoo sa gabing yun. Umuwi si Jana ng gabing yon, dala ang bigat ng lahat ng nalaman at napagdesisyonan. Umupo siya sa sofa, pinagmamasdan ang lumang frame ng kasal nila ni Arvin. 3 taon mahigit, bulong niya. 3 taon tayong ganito. Narinig niyang bumukas ang pinto. Dumating si Arvin, amoy alak na naman, may dala pang mga bariyang itinapon sa mesa. Sa halip na salubungin, agad siyang dumiretso sa kwarto at inilak ang pinto. Kinagabihan, nag-imbita na naman si Arvin ng barkada. Muli siyang nagyabang tungkol sa diskarte niya. Mga pare, pagmamalaki nito, sabay turo kay Jana na tahimik lang. Itong asawa ko, dati puro beauty contest ang sinasalihan. Ngayon, nasa advertising company na. Boss siya doon, ang galing-galing niyan. Pero syempre, ako pa rin ang lalaki dito. Ako pa rin ang didiskarte. Napangiti ang barkada, pero may halong duda sa tono. Si Jana, kumuyom ang kamao sa ilalim ng mesa. Agad na dinala ni Jana at Brian ang file kay Attorney Liza. Isang kakilala ni Kim mula sa kolehiyo. Diretso, walang paligoy-ligoy. Sabi nito, may kombinasyon kayo ng kaso. Hindi ko sasabihing madali, mahaba to pero may isa pa tayong basihan para maghain. Attempted trafficking type circumstances dahil sa pagbebenta. Staffa dahil sa pandarayang pinasok at vowsy, economic at psychological abuse. Tumango si Jana. Hindi ko kailangan ng himala. Gusto ko lang ng hustisya. Ang hustisya, parang kape. Sagot ni Attorney Liza, tinikpan ang iniinom. Kapag masyadong matamis, hindi totoo. Kaya ihanda mo ng dila mo. Bitter na ako lately. Biro ni Jana. Kaya ko yan. Pinirmahan nila ang ilang papeles. Nagbigay si Attorney Liza ng payo. Huwag kayong magpapaengganyo sa away sa kalsada. Papagandahin natin ang kaso sa tahimik na paraan at kapag oras na, sabay-sabay ang bagsak. Ilang araw pa ang lumipas bago dumating ang tunay na bitag. Sa tulong ng abogado, nakahanda na ang plano. Niyaya ni Arvin si Jana sa isang meeting kuno kasama raw ang isang sponsor na papasok sa negosyo niya. Magayos ka, utos niya. Importante to. Kapag nakuha ko ang deal, tapos na lahat ng problema natin. Tumango si Jana. Sa loob-loob niya, oo, tapos na nga ang mga problema natin. Pero hindi sa paraan na iniisip mo. Dumating sila sa isang hotel bar, puno ng ilaw at musika. Pero may nakalaang VIP corner para sa sponsor. Nandoon si Brian, naka-dark blazer, seryoso ang mukha. Good evening, bati ni Brian. Maupo kayo. Nagulat si Arvin. Ikaw? Anong ginagawa mo dito? Business, sagot ni Brian. Hindi ba't sabi mo, handa ka sa kahit na anong deal? Umupo si Arvin, nagpanggap na kalmado.
Oo, syempre. May pera ka ba? Inilapag ni Brian ang sobre sa mesa. Nandito. Pero may kondisyon. Anong kondisyon? Tapatin mo kami. Sabihin mo kung paano ka nakakaahon sa utang. Natawa si Arvin. Ano pa nga ba? Di diskarte. May mga kaibigan na kumitiwala sa akin. Tulad ni Brian. Natigilan siya saglit. Tulad ng mga sponsor. Lumapit si Jana. Inilabas ang recorder mula sa bag. Sigurado ka bang diskarte lang, Arvin, o may iba pa? Nag-iba ang mukha ni Arvin. Anong ibig mong sabihin? Pinindot ni Brian ang recorder. Lumabas ang boses ni Arvin mula sa mga nakaraang inuman. Kung ayaw niyang makisama, ibibigay ko sa iba. Marami pang lalaki na mas gutom. Natigilan si Arvin. Nanlaki ang mata. Jana, saan nanggaling yan? Sa bahay mismo. Sagot ni Jana. Malamig ang boses. Hindi mo akalaing may nakikinig? Napatayo si Arvin. Nagalit ito. Hindi yan sapat. Wala kayong patunay. Ngunit bago pa siya makagalaw, dumating ang dalawang lalaki. Mga kaibigan ni Brian na pulis. Maingat nilang inilapit ang warrant. Mr. Arvin Santos, sabi ng isa. Naaresto ka sa kasong panlilinlang at pananakit sa iyong asawa. Meron kaming sapat na ebidensya laban sa'yo. Nagwala si Arvin. Hindi totoo yan. Asawa ko siya at karapatan kong... Hindi karapatan ng pagbebenta ng asawa. Putol ni Jana. Nanginginig pero matatag. Pagkakasala sa batas yun, Arvin. Napaluhod si Arvin, hindi makapaniwala. Jana, hindi ko naman sinasadya. Sinadya mo? Sagot niya at mariin ang boses. At ngayong gabi, pagbabayaran mong mga kasalanan mo. Habang inilalabas ng mga pulis si Arvin mula sa bar, napatingin ito kay Brian at puno ng galit. Pre, ikaw pa talaga? Jana, bakit ka nakipagsabuatan sa taong yan? Ginagamit ka lang yan. Pagkasabi ni Arvin, doon niya naisip na baka wala talagang nangyari noong gabing iyon. Naghari ang katahimikan. Tama ka. Walang nangyari sa amin noong gabing yun. Sa halip, gumawa kami ng plano para pabagsakin ka. Ang sabi ni Brian. Galit na galit si Arvin habang dinadala sa presinto. Tulala lang si Jana habang inilalabas ng mga pulis ang kanyang asawa. Noong tuluyan ng mailabas si Arvin, napayakap si Jana kay Brian. Tapos na. Matatapos na rin ang lahat at konti na lang. Bulong ni Brian. Maraming salamat. Garalgal ang boses ni Jana. Hindi na niya mapigil ang iyak. Lumipas ang mga buwan sa tulong ni Brian, nakalapit si Jana sa tamang abogado at nailapit ang kaso sa korte. Nakakuha siya ng annulment at formal na siyang nakalaya kay Arvin. Sa opisina, mas lalo niyang pinagbutihan ng trabaho. Na-promote siya bilang creative director at ang mga ad campaign niya ay kinilala sa industriya. Lahat ng sakit na pinagdaanan niya, ginamit niyang motibasyon para sa tagumpay. Isang gabi, nagkita muli sila ni Brian sa cafe kung saan sila unang nagplano. Kumusta ka na? Tanong nito nang may ngiti. Ayos na ako, sagot ni Jana. At salamat sa lahat ng tulong mo. Kung wala ka, baka hanggang ngayon, nasa dilim pa rin ako. Tinitigan siya ni Brian. Hindi ko ginawa yun dahil utang ko sa'yo. Ginawa ko dahil matagal na kitang minamahal. Tahimik si Jana, pero ngumiti. Hindi pa siya handa sa bagong pag-ibig, pero alam niyang may taong naghihintay para sa kanya. Sa bahay, inilabas ni Jana ang dati frame ng kasal nila ni Arvin. Matagal niya yung tinitigan, saka maingat na itinabi. Pinalitan niya ng bagong larawan. Siya, nakangiti, kasama ang mga kasamahan sa trabaho, matapos ang isang matagumpay na pitch. Hindi na siya alipin ng nakaraan. Siya na ang babaeng handang sumalubong sa bagong simula, mas matatag, mas malaya, at mas handa sa anumang laban. Mainit ang hangin sa loob ng maliit na session hall. Puno ng tao, kamag-anak, kapitbahay at ilang dating kaibigan na gusto lang makiosyoso. Nakaupo si Jana sa gilid, tahimik katabi si Brian at ang kanilang abogado. Sa kabilang panig, si Arvin mukhang haggard, pawisan at nakayuko. Mr. Santos, wika ng hukom. Itinanggi mo ang mga paratang.
Ngunit may karagdagang ebidensya na ilihain ngayon ang panig ng iyong asawa. Tumayo si Attorney Liza, mahinahong abogado ni Jana. Your Honor, nais po naming ipakita ang buong katotohanan, lalo na tungkol sa unang gabi kung saan ipinilit ni Arvin na ipagamit ang asawa niya sa ibang lalaki. Tumango ang hukom. Sige, ipakita niyo sa amin. Binuksan ni Brian ang laptop at isinaksak ang projector. Lumiwanag ang screen. Kita ang loob ng isang kondo, ang mismong gabi ng kasuklam-suklam na deal. Makikita si Jana, nakaupo sa sofa, umiiyak, hawak ang bag sa dibdib. Sa tabi niya si Brian, seryoso pero maingat. Nanginginig pa ang boses ni Jana. Brian, anong pinasok ni Arvin? Ano ba to? Huminga ng malalim si Brian. Jana, pasensya na. Hindi ko rin alam. Kinausap niya ako at binibenta ka niya sa akin. Sobrang naguluhan ang utak ni Jana sa narinig. Ano? Binenta ako ng asawa ko? Oo, pero huwag ka mag-alala. Wala akong planong galawin ka. Alam mong hindi ko yun magagawa sa'yo. Pagtatapat ni Brian. Tumulo ang luha ni Jana. Mabilis, parang hindi makapaniwala. Napasandal siya sa upuan, hinawakan ng ulo. Hindi ko akalaing darating kami sa ganito. Hindi ko rin siya maintindihan. Dagdag ni Brian. Ang gusto kong mangyari, iligtas ka mula sa asawa mo. Napatingin si Jana kay Brian. Kita niyang sensiridad sa mata ng matalik niyang kaibigan. Brian, bakit mo to tinanggap? Para hindi ka na mapunta sa ibang kamay. Sagot niya ng mariin. Alam kong kapag tumanggi ako, sa iba ka niya dadalhin. Sa ibang sponsor. Gusto kong ako mismo ang makahanap ng paraan para mailigtas ka. Naiyak ang ilang nakikinig sa korte, habang ang iba'y galit na galit sa kasamaan ni Arvin. Kita ang paglunok ni Arvin, namumula at nanginginig ang kamay. Hindi totoo yan. Kasinungalingan yan. Bulyaw niya pero agad siyang pinatahimik ng husgado. Tama po, dagdag ni Attorney Liza. Hindi po ginamit ni Mr. Brian ang pagkakataon para samantalahin si Mrs. Jana. Sa halip, siya ang naging saksi at katuwang sa pagliligtas sa babae. Ang tunay na salarin ay si Arvin Santos na mismong ipinagbili ang kanyang asawa sa halagang 50,000. Nag-ikot ng tingin ng hukom, malamig ang boses. Mr. Santos, may sasabihin ka pa ba? Napatayo si Arvin at galit na galit. Gawa-gawa niyo lang yan. Pinagtagpi-tagpi lang. Hindi ako. Patawarin mo na lang ako, Jana. Bigla niyang sigaw. Asawa pa rin kita, di ba? Hindi mo ko pwedeng ipakulong. Tumayo si Jana, nanginginig pero matatag. Arvin, tapos na. Hindi na kita asawa at hindi na kita partner. Ikaw lang ang sumira sa sarili mo. Nagwala si Arvin. Tinangkang lapitan si Jana pero mabilis na hinawakan ng mga otoridad sa court. Ikaw ang lahat sa akin. Pero bakit pati si Brian? Traidor ka. Traidor kayo at pinagkaisahan niyo ako. Tahimik si Brian pero mariing sumagot. Hindi ako ang nagtaksil, Arvin. Ikaw. Napasigaw si Arvin, ngunit bumulong ang hukom. Order in the court. Tahimik ang lahat. Lumabas na si Jana sa hall, parang nabunutan ng tinik. Hindi pa tapos ang proseso pero sapat na ang ginawa nilang pagsiwala. Congratulations. Mahina pero tapat na sabi ni Brian. Huminga siya ng malalim, tumingin kay Brian. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon ay wala pa rin akong tapang. Hindi mo kailangan ng hero. Kailangan mo lang ng kasama. Naluluha si Jana pero ngumiti. Pag uwi niya, hinarap niya ang lumang frame ng kasal nila. Matagal niya yung tinitigan. Minsan ito ang larawan ng pangarap, pero ngayon isa na lang itong paalala ng sakit. May ingat niyang inilagay sa kahon at itinabi sa aparador. Isang taon matapos ang matinding kaso, tuluyan ang naihatid ng hustisya. Mainit ang araw sa labas ng korte, pero mas mainit ang bulong-bulungan ng mga taong naroroon. Case number 4769, basag ng clerk. People versus Arvin Santos. Nakaupo si Jana sa gilid, tahimik kasama si Brian. Ramdam niya ang kaba kahit tapos na ang kanyang parte. Sa kabilang panig, si Arvin, payat na't nakayuko. Hindi na ang dating kumpiyansang lalaki. Binasa ng hukom ang hatol. Matapos suriin ang lahat ng ebidensya, pinatutunayan
ng hukuman na si Arvin Santos ay guilty sa mga kasong panlilinlang, pananakit at pagsira sa dangal ng kanyang asawa. Siya ay hahatulan ng 15 taon na pagkakakulong at pagbabayarin ng danyo sa halagang 500,000 pesos. Nag-angat ng ulo si Arvin, nagmamakaawa. Jana, hindi ko naman sinasadya. Mahal pa rin kita. Pero si Jana, payapa ang mukha. Hindi na. Ang minahal kong Arvin, matagal nang nawala. Ikaw na lang ang natira at ibang-iba ka na. Nagpumigla si Arvin habang nilalabas ng mga pulis. Sigawan, murahan, at sa huli, katahimikan. Huminga si Jana ng malalim. Tapos na, sabi niya sa sarili. Pagkatapos ng kaso, ibang-iba na ang buhay ni Jana. Hindi na siya gigising sa sigawan ng barkada ni Arvin o sa kalampag ng bote ng alak. Ngayon, nagigising siya sa amoy ng bagong timplang kape, sa liwanag ng araw na sumisilip sa kortina at sa tahimik na musika ng radyo. Nasa veranda siya ng bagong inuupahang kondo, nakaupo, hawak ang tasa ng kape. Sa mesa nakalatag ang laptop niya, may draft ng panibagong campaign na puro kulay at simpleng tagline. Maya-maya'y lumabas si Brian, bitbit ang isang tray ng pandesal at itlog. Breakfast. Nakangiting bati nito sa kanya. Ngumiti si Jana. Nag-level up ka na, hindi na instant noodles. Progress. Sagot ni Brian sabay kindat. Tahimik silang kumain, pero hindi katahimikan na mabigat. Ito yung klase ng katahimikan na magaan, parang pahinga matapos ang mahabang biyahe. Naging mas abala si Jana sa trabaho, lalo na't na-promote siya bilang creative director. Ang mga ads na ginagawa niya ay hindi na lang para magbenta, kundi para magkwento ng totoong buhay. Kwento ng mga taong matibay, umaangat kahit ilang beses nang nadapa. Isang araw, habang nasa boardroom, ipinakita niyang bagong storyboard. Isang babaeng naglalakad mag-isa sa ulan, pero sa huli nakahanap ng payong mula sa isang estranghero. Ang tagline, "Hindi ka nag-iisa." Nagpalakpakan ng mga staff. Sa gilid, napatingin si Brian na naroon bilang consultant. Ngumiti ito, parang sinasabing, ikaw mismo ang kwentong yan. Minsan, napadaan si Jana sa dating bahay nila ni Arvin. Sarado na ang gate, halatang wala nang nakatira. Napatigil siya at tinitigan ang lumang pader na dati saksi sa ingay ng inuman. Hindi na siya umiyak, hindi na rin siya nagalit. Parang isang lumang pelikula na pinanood mo at hindi mo na kailangang balikan pa. Naglabas siya ng maliit na Polaroid camera at kinunan ang lumang bahay. Isang simpleng click, isang simpleng alaala. Pag-uwi, idinikit niya yon sa isang journal. Sa tabi nito, isinulat niya, "Dito ako nasaktan, pero dito rin ako natutong lumaban." Sa sala ng kondo nila ni Brian, nakadisplay ang isang bagong larawan. Sila, kasama ang mga kaibigan sa opisina, nakatawa habang nakataas ang mga paper cup ng kape. Katabi nito, isa pang frame, si Jana at Brian, nakaupo sa damuhan, hawak ang gitara at parehong nakangiti. Wala na ang lumang frame ng kasal. Hindi niya ito sinunog, hindi rin itinapon. Nakatago lang sa kahon bilang paalala na minsan may mga pangarap na hindi nagtagumpay at ayos lang. Isang gabi, naglakad sila ni Brian sa parke. Naka-jeans lang siya at plain t-shirt, habang si Brian ay naka-hoodie. Hawak niyang ice cream cone, siya naman ay may dalang taho. Umupo sila sa bench, pinanood ang mga batang naglalaro ng habulan kahit madilim na. "Brian," wika ni Jana at seryoso. "Minsan naiisip ko, paano kung hindi kita nakita ulit? Paano kung sumuko na lang ako?" Hindi ka susuko. Alam kong matibay ka. Baka matagal lang bago ka makabangon, pero makakabangon ka rin. Napatingin siya rito. "At kung sakali, salamat kasi nandito ka." Hinawakan ni Brian ang kanyang kamay. At hindi na ako aalis. Jana, seryosong wika ni Brian. Simula nung gabing yun sa kondo, nang sabihin kong hindi kita kayang saktan, alam kong doon nagsimulang bagong yugto para sa atin. Pero ngayon, gusto ko na ng susunod na frame. Kinuha niya mula sa bulsa ang maliit na kahon. Binuksan ito, isang singsing, simple pero kumikislap sa ilalim ng ilaw ng poste. Jana, gusto kitang makasama habang buhay.
Hindi bilang saksi sa sakit mo, kundi bilang kasama sa lahat ng bukas mo. Pakakasalan mo ba ako? Naiyak si Jana, hindi dahil sa lungkot kundi dahil sa sobrang saya. Brian, oo. Oo, pakakasalan kita. Nagyakapan sila at sa likod nila, nagtilian pa ang ilang estudyante at matatandang nakakita. 1 taon matapos ang proposal, ikinasal sila sa isang maliit na garden wedding. Hindi grande pero puno ng pagmamahal. Imbes na granding handa, simple lang, pansit, barbecue at halo-halo. Si Kay ang junior ni Jana sa opisina ang MC. Ladies and gentlemen, biro niya. Eto ng pinakamagandang storyboard na ginawa ni Boss Jana. Ang love story niya kay Brian. Nagkatawanan ang lahat. Habang sumasayaw sila sa ilalim ng mga ilaw, bumulong si Brian. Tingnan mo, Jana. Ito na ang bagong frame. Ngumiti siya at mahigpit na yumakap. At hinding-hindi na ito mabubura. Matapos ang kasal, lumipat sila sa isang maliit pero maginhawang bahay na may hardin. Nagtanim si Jana ng mga bulaklak, habang si Brian naman ay naglagay ng swing sa likod ng bahay. Tuwing umaga, nagkakape sila sa beranda, pinapanood ang mga ibon, tahimik, payapa. Ang layo na natin sa dati, minsang sabi ni Jana. At mas malayo pa ang pupuntahan natin. Sagot ni Brian, sabay hawak sa kanyang kamay. Isang araw, matapos ang check-up, nakaupo sila sa klinik, magkahawak ang kamay. Lumabas ang doktor nang nakangiti. Congratulations! Sabi nito. 6 weeks pregnant na si Mrs. Jana. Nanlaki ang mga mata ni Jana. Napatingin siya kay Brian, luhaan pero masaya. Brian, bulong niya, nanginginig ang boses. Nangingilid ang luha sa mga mata. Agad siyang niyakap ni Brian. Sa wakas, ito ng pinakamagandang project natin. Umiyak si Jana pero ngayon luha na ng kaligayahan. Hindi ko akalaing darating din. Sa wakas, pag-uwi nila, inilabas ni Jana ang lumang kahon sa kinalalagyan ng frame ng kasal nila ni Arvin. Saglit niya yung tiningnan, saka muling isinara. Hindi niya na kailangan yon. Kinuha niyang bagong frame, ultrasound picture ng kanilang anak. Nilagay niya ito sa gitna ng sala, katabi ng wedding photo nila ni Brian. Ngumiti siya, humawak sa tiyan at bumulong. Ito ng bagong frame at hindi na ako nag-iisa. Makalipas ang 9 na buwan, dumating ang araw na pinaka-aabangan. Sa ospital, hawak ni Brian ang kamay ni Jana habang pawis na pawis ito. Brian, huwag kang kikilos ng kikilos! Sigaw ni Jana, halos mapiga ang kamay niya. Sorry pero Jana, ang lakas mo. Para kang nasa pelikula. Kung pelikula to, ikaw ang kontrabida. Balik ni Jana pero kahit masakit ay napatawa na rin siya. Ilang oras ang lumipas, narinig nila ang unang iyak ng sanggol. Napaluha si Jana, pati na rin si Brian. Congrats, Mommy at Daddy, bati ng nurse. Healthy baby girl. Pagkalipas ng ilang linggo, naramdaman na nila ang totoong hamon. Walang cut, walang script, puro adlib. Brian! Tawag ni Jana isang madaling araw, bit-bit ang umiiyak na sanggol. Baka gutom. Dali-daling tumakbo si Brian pero imbes na bote ng gatas, diaper ang dala. Eto ba? Brian! Napasigaw si Jana pero natawa na rin. Anak natin to, hindi printer. Hindi mo pwedeng i-troubleshoot. Nagkatawanan silang dalawa kahit parehong puyat. Habang nakaupo silang tatlo, si Jana, si Brian, at ang maliit na buhay sa kanyang kandungan, tahimik nilang pinapanood ang paglubog ng araw mula sa veranda. Brian, salamat. Hindi dahil iniligtas mo ako, kundi dahil minahal mo ako ng totoo. Hinawakan ni Brian ang kanyang kamay. Salamat din kasi pinayagan mo akong maging parte ng bagong yugto ng buhay mo. At sa sandaling yon, alam ni Jana na tapos na ang lahat ng sakit at ang natitira na lang ay pag-asa, pagmamahal at bagong simula bilang isang pamilya. Isang linggo, napagdesisyon nilang mag-family photo sa veranda. Si Jana bitbit ang baby na nakaputi at si Brian abala sa tripod ng camera. Okay na bang angle? Brian, ang ganda ng anak natin. Kahit anong angle, panalo.
Sagot ni Jana nang nakangiti. Nag-click ang camera, lumabas ang larawan. Si Jana, si Brian at ang kanilang anak. Pare-parehong nakangiti kahit may eye bags. Ipinaskil nila ang picture sa sala, katabi ang ultrasound at wedding photo. Habang nakatingin doon, napangiti si Jana. Minsan, hindi mo kailangan ng perfect na kwento. Kailangan mo lang ng totoong kasama. Lumapit si Brian, niyakap siya mula sa likod at bumulong. At ngayon, 2 na kami. Tumingin si Jana sa anak nilang mahimbing nang natutulog. Hindi na siya biktima, hindi na siya nag-iisa. Siya na ngayon ay asawa, ina at babae na muling natutong magmahal ng buong buo. At sa bawat larawan sa dingding, isang kwento ang paulit-ulit na ipinapaalala. Kahit gaano kasakit ang nakaraan, palaging may bagong pag-asa. Sa bawat sugat at pagkatalo, laging may pagkakataon para bumangon at magsimulang muli. Ang pinagdaanan ni Jana ay paalala na walang sino mang dapat manatiling bihag ng takot at pananakit. May hustisya at may mga taong handang sumuporta kung pipiliin mong lumaban. Ang tunay na lakas ay hindi lang sa pagtitiis, kundi sa tapang na palayain ang sarili at buksan ang pinto para sa panibagong buhay na puno ng pag-asa, pagmamahal at respeto. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.